Hello mga kabibig, heto ang ating pag-uusapan ngayon. Kung madami ang biktima sa mga diskaya, walang sinasanto ang mga diskaya. Pati si First Lady Liza Marcos na biktima ng mga diskaya. Hala no? Sa sobrang lang pagkawais, na biktima sila ng mga diskaya. Paano ba nabiktima si F.L. Liza Marcos? Ito mga kabibig, ang latest trending news ngayon. First couple, si BBM din. Biktima rin ng pangloloko ng mga disgaya. Nako, BBM, talagang, ay, presidente ka, tapos ginaganon ka. Yung intelligence funds mo, paano yan? Akala namin kaya mong malaman kung budol at hindi. Naku, nabudol din pala kayo ng mga diskaya. Ito sabi ito, Manila, Philippines, biktima rin ng pangloloko ng mga diskaya ang first couple na sina Pangulong Bongbong Marcos at si Lisa Araneta Marcos matapos bigyan ng substandard na resulta ng ipinatayong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, lungsod ng Maynila. Ang nasabing gusali ayon kay Presidential Communication Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro ay alay ng first couple sa film industry. Hindi naman ligid sa kaalaman ng lahat na ang puso at advokasya ng unang ginang ay para mapalago pa ang pelikulang gawang Pilipino. Sabi ni Castro, pero itong building na ito, instead na ngayon dapat i-turn over dahil ngayon ang supposed to be tapos na September 4, 2025 ay makikita natin kung papaano pa ito nagawa at nakakadismaya. Ang kontrakto ng building na ito ay Great Pacific Builders and General Contractors Inc. Isa ito sa mga korporasyon ng mga diskaya. Naku, paano yan? Sa kabilang dako, ang halaga na sabing kontrata para sa proyektong ito ay 107 million pesos, mga kabibig. So, 107 million pesos ang nasayang. Kasi substandard daw ang ginamit na mga materialis. Ani ni Castro, may civil liability ang bagay na ito at kung mayroon aniyang makikitang panloloko ay hindi aniya maikakaila na maaring kasuhan ang mga diskaya ng estafa. 107 million. Substandard ang ginamit. Nako. Sabi dito, ang kontrata niya ay sa ilalim pa rin ng Department of Public Works and Highway. Nabudol si Madam Lisa Marcos ng DPWH. Paano yan? First Lady pa yan ha, binudol na. Sabi ng iba, budolero kasi sila, kaya karma din sa kanila. Uy, ano ba kayo? Pera ng taong bayan pa rin yan. Samantala, dismayado anya ang unang ginang sa kinalabasan ng proyektong ito, lalo't pat pinalabas ng mga diskaya na bagong building ito o bagong gawa at hindi ni-renovate. Sabi ni Castro, noong kinausap niya ang unang ginang Lisa, kami rito, siya mismo ay talagang dismayado kasi ang first lady kasi kapag gusto niya ang trabaho, dapat maayos. So dapat kapag nakipagkontrata ka, huwag ka nang kukuha ng maraming kontrata kung hindi mo naman kayang tapusin. Nako, paano yan mga kabibig? So, eto, may video tayong ipapanood mga kabibig kung saan nagpa-interview si Claire Castro hinggil sa issue na ito na pati si Madam First Lady pala ay biktima ng mga diskaya. Nako, kinumpirma dito ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi lamang sangkot sa flood control projects ang mga diskaya kundi maging isang building. Natuklasan kasi ng palasyo na ang proyekto ni First Lady Marcos para sa film industry ay substandard. So, itong bibig, makinig tayo. Film Heritage Building. Ito sana yung alay ni Pangulo at ni First Lady para sa film industry. At syempre, alam niyo naman, ang First Lady, talaga ang puso niya, ang advokasya niya, para mapalago pa yung mga pelikulang Pilipino, gawa ng Pilipino. Pero, itong building na to, instead na ngayon dapat ito turn over dahil ngayon yung supposed to be tapos na, September 4, 2025, makikita natin kung paano ba ito nagawa
At bakit nakakadismaya? At ang building na to, ang contractor na to, ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Isa ito sa mga korporasyon ng mga diskaya. So you said, bakit po siya nakakadismaya? Makikita po natin mamaya, ituturo po kayo, ipapakita natin, nakita niyo po yung downspot kanina, hindi siya normal. Dahil pag tulong ng tubig ulan, diretso sa kalsada, lahat ng taong dadaan, pwedeng mabasa. So hindi lang po yan, marami pa po. Makikita niyo po, may mga water leaks na po, mamaya pag nakita niyo po yan. So yun po. At hindi pa po ito talagang natatapos. Makikita niyo po lahat mamaya kung bakit My father was ashamed of me because he wanted... Mga kabibig, ang question ko lang ba, si Claire Castro, di ba PCO yan? Bakit nagiging QC, quality control, sabi ng mga net? Iba na talaga ang trabaho ni Madam Claire. Akala namin, sa spokesperson lang siya, ngayon pala, quality control na pala si Madam Claire na yon. Utusan ni Madam Lisa. Okay, ito pang ang other interview ni Madam Claire Castro, mga kabibig, talagang for the, unang ginang, ang kanyang isang sa advocacy niya, ipalaguin talaga ang mga pelikulang Pilipino, yung mga gawang Pilipino. Pero nakakadismaya talaga na mismo itong handog sana para sa film industry, ginawa pa talagang naloko pa itong kumpanya to na Great Pacific Builders and General Contractor Inc. So, magkano? Lumalabas dito ang revised contract amount is 107,983,128.81. Nag-start po sila, actually, yung unang start is December 2024. Pero nag-proceed sila sa pag-trabaho January 3, 2025. Okay? Oo. Supposed to be ngayon, December 2024, so pasok naman siya sa period, wala namang problema. Ang problema lang, hindi naman tinapos. Siguro nga dahil sa dami-dami na ng mga nakuhang kontrata, ito pa ang isa sa mga nasira. Hindi maganda ang produkto. Diba? Kaya medyo nakakadismaya. Yun, kabibig, na didismaya si F. Eliza Marcos. Sayang ang pera, mga kabibig. Actually, pera ng taong bayan pa rin yan. 107 million, binigyan ng substandard ng mga materials ng mga diskaya. Naku. Tapos nabiktima sila ng DPWH kasi ang DPWH ang nagbigay ng kontrata sa mga diskaya. So ano kaya ang gagawin ni BBM nito? 'Di ba? Yung sariling proyekto ng kanyang asawa, substandard. Tapos, hindi maganda ang trabaho. Diba? O eto kabibighan, meron tayong panonooring video kung saan binigyan din ng reaction ng isang netizen itong nangyari kay Liza Marcos. Makinig tayo. Diskaya dahil sa mga pinagyayabang nila nitong nakaraan, nayaman nila, mga luxury cars, at kung ano po yung naging resulta sa Senate hearing diyan sa papaimbestiga ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Maraming nagalit at maraming nagulat dahil sa biglaang pagyaman nila kung saan galing yung yaman at ang laki pala ng naging proyekto diyan sa flood control projects. Ito ngayon, sa mga nagagalit sa pamilyang Diskaya, malamang maawa kayo dito sa ating cute na First Lady Liza Marcos. Bakit nga naman? Biktima daw ang ating cute na First Lady dito sa kumpanya ng mga Diskaya. Nako, totoo kaya ito? O ito, alamin natin sa Abante News Online kung ano yung ginawa kay cute nating First Lady. Nako, sumusobra na kayo ha. Mga Diskaya, pati yung cute nating First Lady Liza Marcos, nabiktima nyo rin ha. Pero bakit? Dito sa balitang to, nung binasa ko po yung mga comment, ayaw nyong maniwala. Biktima na nga, ayaw nyo pang maniwala. Grabe naman kayo sa ating cute na First Lady Liza Marcos. At least po kahit papano, may update kayo. Kasi mga nakaraan nagtatanong nasaan ang First Lady. O eto, sa balita, maging ang proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos para sa film industry ay hindi nakaligtas sa kumpanya ng mga Diskaya na naunang nalantad sa mga palyado at ghost flood control projects. Hinahinay lang kayo sa mga komento nyo ha. Kasi baka sasabihin nyo na naman,
ay gawa-gawa lang. O ito ang kwento. Ipinakita ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Si Attorney Claire Castro ang nagwento. Kay galing kay Attorney Claire Castro. Auntie Claire, ha? Baka sasabihin na naman ng iba, si Auntie Claire, fake news yan. Hindi. Nagsasalita ng totoo yan. Ito. Ipinakita ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa media ang gusali ng Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila na maraming depekto at dapat ay natapos ngayong September 2025. Baka naman isisi mo na naman sa mga Duterte yan, ha? Ang kontraktor ng proyekto ay ang Great Pacific Builders and General Contractor, isa sa mga kumpanya ng mga diskaya. Ayon kay Castro, Auntie Claire, ha? Ayos ka. Ang proyekto ay pinondohan ng 107,983,255 peto-teto-tet na sinimula noong Enero 2025, subalit hindi natapos ngayong September 4 at mababa ang kalidad ng paggagawa. Ngayong September 4 pa talaga ang hindi natapos. Noong January pa lang sinimulan ang proyekto na yan. September na. Ngayon pa lang, nagre-reklamo sila. Ngayon pa lang, napansin. Pwede nga. Galit at dismayado ang unang ginang dahil hindi natapos na proyekto at agad iniutos ang investigasyon sa proyekto. Biktima nga ang ating cute na first lady dyan. Kabilang sa mga depekto sa proyekto ay ang kawalan ng alulod sa labas ng gusali. Baka hindi pa naman tapos. Kaya nababasa lahat ang dumadaan kapag umuulan. Hindi pulido ang... Wait. Si Claire Castro ang pumunta. Parang ano ba? Di ba, attorney siya, bigla siya naging QC, quality control sa proyekto? Oo nga, no? Bakit ngayon lang sila nag-react nung lumabas na ang mga diskaya, yung mga nangyari sa diskaya, yung mga anomalya ng diskaya? Kung hindi pa ito lumabas, hindi natin malaman na meron palang pinapagawa silang building. Di ba? Galing pera ng taong bayan, yan. Finishing sa elevator. Hindi pa nga tapos, malamang. Bukod pa sa maliit ito at hindi pa tapos, yun na nga siyempre wala pang alulod, hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang cinema para sa cinematic purposes. Hindi pa naman pala tapos. Ito naman, biktima agad kung hindi pa tapos. May mga kwarto rin sa gusali na semento lang sa halip na lagyan ng tiles. Hindi pa nga tapos. Ganun lang hindi pa tapos, wala pang tiles. May mga leak ang comfort rooms at bubong. Barado ang drainage system at nakalitaw ang piping sa bahagi ng hagdanan. Ay, hindi pa tapos. Tatakpan pa yon, di ba? Namataan din ang unang ginang na nag-inspeksyon sa gusali. Subalit hindi ito nagpa-interview sa media. Matakot. Kawawa naman pala ang ating cute na first lady, biktima. Baka kasalanan na naman ng Duterte to, Auntie Claire, ha? Yan. Pero nagtataka ako sa balitang yan, bakit itong mga netizens hindi naniniwala? Kayo man, biktima na nga, hindi pa kayo naniniwala. Ito ang sabi po nila ni Patama ko. Kayo ang pinakamakapangyarihang tao ngayon sa Pilipinas. Naloko? Di nga, laglagan na kamo. Ayon sa kanya yan. Sabi ni Leo Mil Lopez, biktima? Di kaya kasangkapan nila ang mga diskaya sa kanilang mga anomalya? Yan ang katanungan ni Leo Mil Lopez. Tanong lang naman niya yan. Sabi ni Jen Bautista, News Flash, kawatan, ninakawan ng kapwa kawatan. Grabe naman kayo. Sino ba yung kawatan na pinagsasabi nyo? Sabi ni Bobby Cabang, istoryahe. Naku, pa tayo nung maniwala, kawawa na nga. Di ba? Maniwala tayo, kabibigoy. Kasi pumunta naman si Madam Claire Castro doon. Chinek niya. Uy, wag kayong ganyan. Wag kayong ganyan. Sabi na iba, nakisakay lang yan para sabihin talaga na biktima sila ng mga diskaya. Ngayon lang sila nag-inspection. Ang tagal-tagal na pala yung building na yan pinapagawa. Ngayon lang sila nagpa-inspection. Baka hindi pa talaga tapos. Parang talaga sabihin kawawa si Liza Marcos, biktima si Liza Marcos, biktima ang first couple, kahit ang first couple, biniktima ng mga diskaya. Para yata nakasentro tayo sa mga contractors. Bakit hindi tayo makisentro sa mga politiko na nasa likod ng mga contractors na ito? Kung ako yung contractors, unfair ha? Unfair. Kasi kami,
ang sinangkapan nyo para gumagawa ng proyekto. Ang aming pangalan, ang aming kumpanya ang nakasalalay dito. Pero kayo, kumukuha ng kickback, 40%, 30 o 20%. Tahimik lang kayo. This is so unfair. Ako yung contractor. Pero hindi tayo contractor kabibiga kasi mahirap lang tayo. Tayo yung nagbabayad ng tax. Tayo pang ginagago. Uy, in fairness, ang laki ng pera. 107 million for that building. Grabe. Para sa ano ba ang makukuha ng taong bayan sa paggawa ng building na iyan? Aasenso ba ang ekonomiya? Kung aasenso ang ekonomiya, go. Pero kung for the beauty lang, karma. Yun lang kabibigyan ating Ladies Level for the basta. Ang importante, quality control na si Claire Castro. So, umangat na medyo ang rango ni Claire Castro kasi kailangan ang mag-check doon ay mga engineers kung talagang tama ang paggawa or hindi. Pero si Claire Castro naging engineer na rin, no? Iba ang power ni Claire Castro from being a lawyer, spokesperson ng PCO, ng Pangulo Duterte. Ngayon, engineer na si Claire Castro. Siya na ang taga-check ng building ni F. Eliza Marcos. Kawawa din si FL, no? Yun lang kami, big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.